Magkasunod na bomb threat naman nagdulot ng paglikas ng mga mag-aaral sa dalawang paaralan sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Dalawang magkahiwalay na bomb threat ang nagdulot ng tensyon at agarang paglikas sa mga estudyante at guro sa Davao Wisdom Academy at Mental Comprehensive National Senior High School kahapon Miyerkules, Oktubre 22, 2025. Unang naitala ang insidente bandang alas 10:20 ng umaga sa Davao Wisdom Academy sa F. Torres Street, Barangay 19-B. Ayon sa report, si Alnajis, 24 anyos at guro sa paaralan ang nakatanggap ng chat message mula sa Facebook account na Garcia na nagsasabing may bomba umano sa loob ng paaralan at may kahinahinalang lalaki na kasuot ng asul na damit na may dalang itim na bag. Agad na sinuspende ng mga guro ang klase at pinalikas ang mga estudyante habang respondi ang mga tauhan ng Santa Ana Police Station, SWAT at Explosive Ordnance Disposal Team bandang alas 11:44 ng umaga. Matapos ang masusing paniling at clearing operations, idiniklara ng EOD na negatibang lugar. Wala natagpo ang pampasabog sa loob o labas ng paaralan. Samantala bandang alauna 10 ng hapon, isa pang bomb threat ang naiulat sa Mental Comprehensive National Senior High School sa Barangay Mintal, Tugbok District, Davao City. Nakatanggap umano ng mensahe ang opisyal na Facebook page ng paaralan mula sa account na Kuzo Wagner na nagsasabing may nakatanim na bomba sa lugar. Agad ding pinalikas ang mga estudyante at guro patungo sa ligtas na lugar habang nagsagawa ng cordoning at clearing operations ang mga pulis. Pagsapit ng alas 2:10 ng hapon, idineklara rin ng mga otoridad na clear ang lugar matapos matukoy na walang pampasabog sa nasabing paaralan. Ayon sa Davao City Police Office, patuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng magkasunod na bomb threat at tiniyak nilang nanatiling ligtas at maayos ang kalagayan sa mga paaralan sa lungsod ng Davao. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter.